surface, sino ho ang tumawag, nag-text sa inyo para tulungan na hanapin si Sergeant Gutesa, sir? Yeah, si Senator Ping kanina. Pag ang sindikato gumalaw, lahat ay posible. Bilyon-bilyon ang pera na kulimbat ng mga buhaya. Kaya lahat ng mga plano nila na gaguhin ng mga Pilipino ay kaya nilang gawin. Nakakalungkot dahil yung taong akala mo ay matino at nagmamahal sa bayan, iyon pa ang ayaw na matumbok ang totoong mastermind sa nangyayaring kababalaghan sa flood control projects na puro mga multo anak ng kagwang. Pag-usapan po natin itong si Kerubin. At siyempre, yung sagot naman ni dating congressman Mike Defensor. Hindi ko akalain na mukhang talagang nagpapagamit po itong si Kerubin kay Panfilo Lacson. Na ang lumalabas, nagiging informante pa or spy ni Panfilo Lacson si Kerubin laban dito kay Gutesa. At nasiraan pa si Defensor at Gutesa sa mga pahayag ni Kerubin, anak ng kagwang. Oy, Kerubin, ano na? Hindi ko nagustuhan yung mga pinagsasabi ni Kerubin. Dahil lumabaso sa kanyang bibig na si Panfilo Lacson ay sa kanya po nagpapatulong kung nasaan itong si Orly Gutesa. Pero sinagot rin po ni Mike Defensor itong spokesperson ng Philippine Navy. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Unahin po muna natin yung interview kay Kerubin at sa spokesperson ng Philippine Navy na talagang pareho po sila ng tabas. Tinanggi po nila kung nasaan si Orly Gutesa. Hindi ko alam kung bakit ginawa ho nila ito na para bang lumalabas na si Gutesa ay may kaso at si Gutesa ngayon ang wanted, anak ng kagwang. Pakinggan po natin itong pahayag ho nila, narito po. Unang-una po, ano ho ba talaga ang sinabi ng Navy or at least the statement of the Navy with regards to the claim of former Congressman Mike Defensor na si Sergeant Gutesa daw is being taken care of or is being protected by the Marines? Yun po ang sinabi niya sa akin kagabi sa aking interview. Okay. First and foremost, Ma'am Pinky, we would just like to inform everyone that the Philippine Navy and the Philippine Marine Corps exercise due diligence in investigating, in checking if indeed these claims are true. But we would like to assure you that the Philippine Navy and the Philippine Marine Corps is not protecting nor having under its custody Mr. Gutesa. We have checked this several times already po, ma'am. Why did you have to check it several times? Were there issues already in the past that actually people thought that he was there in the compound of the Marines? Ma'am, because there were questions already being asked, so we just wanted to make sure for that. How long ago were you checking if indeed he was in the compound of the Marines? We would just like to, thank you for the question, ma'am. We would just like to ensure everyone that Mr. Gutesa is already not in the active service. So he's considered as a private citizen. So anyone within camp is already unauthorized. If you are not anymore part of those authorized to be inside camp, definitely your presence would be questioned. So
the presence, I would just like to emphasize that your Navy exercised due diligence, and we would like to inform everyone that Mr. Gutesa is not in the custody of the Philippine Marine Corps nor the Philippine Navy, ma'am. Let's Tingnan mo ha, ito formal po nilang itinanggi na wala di umano sa kanila si Orly Gutisa at hindi daw nila pinoprotektahan si Orly Gutisa. Kawawa naman po si Orly Gutisa. Yung mga Marines ngayon, ito kagaya to spokesperson, hindi man lang ipinagmalaki si Gutisa. Hindi man lang naglabas ng mga mabibigat na statement pabor kay Gutisa. Ngayon, itinanggi pa ho nila na wala di umano si Gutisa sa kanilang kustodiya at hindi daw nila ito pinoprotektahan. Actually ho, hindi naman dapat talaga protektahan si Gutisa kasi hindi naman ho talaga siya wanted. Hindi naman po talaga siya kailangan na bantayan kasi hindi po siya wanted. Ang atin dito ho, kailangan nyo po silang pangalagaan. Kasi nga ho, meron siyang isiniwalat ng mga kurakot, mga mastermind sa flood control. Dapat magiging proud kayo. At dapat ang inyong statement, oo, nandito sa amin. Dahil mahalaga yung kanyang statement. Dahil yung mga mastermind ay ikinakanta niya. Ayaw namin malagay sa peligro ang kanyang pamilya at ang kanyang buhay. Simple lang naman ho yan eh. Kasi hindi naman wanted si Orly Gutisa eh. Para ipagtabuyan nyo po. Para sabihan ninyo wala sa amin. Eh kung wala ho sa inyo, hanapin nyo at protektahan po ninyo. Kawawa naman itong taong ito na nagpakabayani na ho sa bansang ito at nagpakabayani pa uli, handang ibuwis ang buhay. Kayo rin naman na mga Marines, Philippine Navy, na inaasahan po ni Orly Gutisa na magtatanggol kayo pa ho ang mag-deny na wala, hindi namin ito pinoprotektahan. Eh kung ganun yun po yung statement ninyo na hindi ninyo pinoprotektahan itong si Orly Gutisa, ano po ang mangyayari sa taong iyan? E di hahanapin at hahanapin talaga ng mga sindikato. please stay on the line, ma'am, and I'll talk to Ito naman si Kirobin. Si Kirobin, kasi dalawa sila yan, sabay in-interview. Hindi ko rin to maintindihan si Kirobin. Politiko na politiko talagang dating. Nakailang bisis na ito tumakbo sa pagkasenador. Buljak naman, talo rin naman eh. Pakinggan natin oh. Colonel Ariel Kerubin here. Maaari ko kaya, Colonel, kaya ko lang po tinatanong si spokesperson, is it possible, because at least this is what I gathered from former Congressman Mike Defensor, na ang sabi po niya, as I recall, pagkatapos daw po ng Senate hearing, hindi na ho siya humingi ng tulong or security from the DOJ or the Senate because sa palagay daw ni Congressman Mike Defensor, baka daw may nakakusap siyang mga Marines at ang pagkaalam niya, diniretso na daw po siya doon. Doon daw po siya, bakit po parang natatawa kayo? Puta, mong Kerubin, tinatawanan mo pa si Gutisa. Sus ko, ginawa nung klaseng taong ito. Di ba, merong ipinagmamalaki ito, Medal of Valor ka. Dapat nga ho, ikaw yung unang magprotekta dito, Gutisa. Tinatawanan mo lang yung tanong na yan, o ibig sabihin, wala kayong pakialam. Alam mo, nabanggit si Kerubin ni Senador Marcolita. Tuloy oh. Well, Pinky, let me set it straight na kasi nasali lang tayo dito nung one time kasi I posted something on Facebook. Ang nakalagay doon Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Hope other security details similarly situated will come out if their conscience bothers them too. Maaring doon sila natataranta kasi parang ang dating, para ako nag-encourage pa na lumabas yung mga whistleblowers. So, to tell you, frankly, nagtanong... Ulol ka, Kerubin, tama naman, totoo naman Di ba? Anong ibig sabihin mo dyan? Di ba nag-encourage ka? Sabi mo dyan, Orly Regala Gutisa, you made me proud as a Marine. Proud ka as a Marine dahil sa ginawa ni Orly Gutisa.
So, ibig sabihin, nakakabilib, humahanga ka. Hope other security detail who similarly situated will come out if the two are bothered by their conscience. Di ba? Hinihikayat mo talaga yan na yung ibang mga Marines na security detail ni Saldico na kasama ni Orly Gutisa ay dapat lumabas sila at makonsensya naman ho kayo. Yun yung punto mo yan. Ano? Putang ina. Dito, ang galing-galing mo dito, nakakahanga ka eh. Nakakabilib ka. Dahil nga, sumuporta ka dito kay Gutisa. Ito, proud na proud ka pa nga kay Gutisa eh. Pero ano ho ang nangyayari ngayon? Bakit nagbago? Bakit nagpagamit ka kay Panfilo Lacson, anak ka ng kagwang ka? So ngayon, naghuhugas kamay ka na hindi mo suportado si Orly Gutisa. So ano yan? Nalibadbarang ka lang? Nag-post ka? For what? Nagpapresyo ka ba? Oy, animal. O ito, pakinggan natin. Oh. Nung tanong naman ako sa Marines, kung sino ba tong Master Sergeant, I don't know, Master Sergeant or Gutesa or ano. And I found out na maayos naman yung serbisyo niya. And he was with us daw during the all-out war in 2000. He was with 4th Marine Battalion. I was with the 1st Marine Battalion. And he was assigned to the Marine Security and Escort Group. Kasi Intel trained. So, ano yan, no? Mandali mo lang kasi mapagtanungan din. But of course, the camaraderie that exists sa Marines, buo-buo pa rin yan na, maaring ganun na nangyari na tinawagan siya ng mga kabatch niya ba or ano. Pero hindi talaga ba't naman siya papasok ng kampo? Kasi retired na siya. So, tama po yung sinasabi ni Captain Marisa Martinez na kapag, ang sabi niya po is when you are retired and not in active service, hindi ka na authorized pumasok sa kampo. No, hindi naman, pwede ka pa rin pumasok. Pero, Pwede, sorry, okay. Yeah, pero kung sasabihin na nakatira ka ron o titira ka ron or somebody will take custody of you, then that is not really true kasi you're no longer with the active service. Is it not possible, Colonel Ariel, na meron po siyang posibleng kaibigan na nangamba para sa kanyang buhay, kaya't kinupkup siya at let him stay there in the compound? Would that be possible? Wala naman kasi ron eh. Yung mga quarters doon quarters sa mga official to eh. No, sa enlisted personnel naman doon naman sa kabila na well, I doubt, no? I doubt. Putsa, alam mo ko duda talaga ako dito kay Robin mga laro, no? Kasi ang sabi niya, parang pinapacheck daw niya, binabackground daw niya itong si Orly Gutisa. Buta sumama ka, hindi mo kilala. 'Di ba nabanggit ni ni Senador Marcolita, ni Mike Defensor Santiago. Mike Defensor Santiago. Kala ko si Miriam. Mike Defensor na sinabi niya nakasama ka doon ni Orly Gutisa na pinipresenta ho ninyo kay Senador Marcolita si Orly Gutisa. Ngayon, lumalabas na hindi mo kilala si Orly Gutisa, anak ng kagwang, at nag-CI ka pa sa kanya, bina-background check mo pa. Anong nakita mo, di ba malinis? Puta, naghuhugas kamay na. Ibig sabihin nito, mukhang mayroong presyo, sir. Grabe naman ho. Nagpagamit kayo sa mga sindikato, dapat nga kayo yung unang magpoprotekta. Siguro hindi alam ni Kirobin na mayroong mga kaibigan, mga kabro ni Gutisa na nagkupkup kay Gutisa. Baka hindi niya alam. Kasi siyempre, dinig naman natin doon sa Senate hearing. Anong sabi ni Gutisa? Kaya po ako protektahan ng mga kasamahan ko, mga kabrad ko sa Marines. Sinabi niya ho yun, hindi po yan pwedeng na may tanggi natin. So ngayon ito lumalabas, wala daw, sabi ni Kirobin, inasan. Tuloy natin, Let me go back to Captain Martinez. Captain Martinez, so you have been checking, sabi mo nga, the Navy has been checking if he's there. And as mentioned a while ago, kapag natin active service, parang, let me repeat and clarify, you are not authorized to
na manirahan o manatili doon sa compound para po malinaw. So, ano po ang is there a theory that you have in mind, that the Navy has in mind, why Congressman Mike Defensor, former Congressman Mike Defensor, was pretty sure that he is there, at hindi lang po yun pati yung kanyang pamilya ay kinuha at kinupkop at pinoprotektahan din ng mga kasama ni Sergeant Gutesa sa Marines. Ma'am, I would just like to clarify the previous statement. Indeed, those who have retired or resigned from the service are not anymore authorized to live inside camp because we have our camp regulations, and the camp commander knows who are authorized. So those who are authorized are those in active duty, their immediate families, and if you have a house help, you still need to register the name of your house help. So monitor po yung mga those who are living in your respective quarters, and of course in our headquarters and the different units there, it is unauthorized to have someone who is not part already of the unit staying inside your unit. So that's just a clarification. And to your question on the statement of Sir Mike Defensor, well, the Philippine Navy does not want to speculate on the statements or motives of private individuals. Our focus in the Navy and the Philippine Marine Corps remains on our institution mission, which is to safeguard our national sovereignty and serve the Filipino people. He said this, Ang tindi ho ninyo, malay natin, hindi pinaalam sa inyo ng mga ibang Marines dyan dahil kayo ay nabubusalan kayo ng mga sindikato. Malay lang, mama. O, hindi nyo talaga alam. Kasi mga malalaking tao yung binangga ni Orly Gutisa eh. Hindi eh. Kung ako naman, alam ko na okay si Orly Gutisa, totoo yung mga sinasabi niya, tapos kasamahan ko to sa Marines. Ang secure ko to, hindi pwede. Kung ayaw ng mga nakasataas sa akin, hindi ko na ipaalam to. Itago ko na agad to kasi nga, bibirahin at bibirahin ho ito. Captain, in fairness to the Marines, kinukup agad, but eventually, tinago sila. This is regarding the family of Sergeant Gutesa, so as not to endanger them. So, that's what I want to find out, because apart from Sergeant Gutesa, supposedly, there, in the compound of the Marines, ang sabi po niya, kinukup agad yung pamilya, but eventually tinago nila so as not to endanger them. What about this particular statement? Did the Navy also look into this? First and foremost, ma'am, we would want to urge the public to refrain from spreading unverified information or to say any speculative statements that might unduly implicate the Philippine Navy or the Armed Forces of the Philippines. Ma'am, and I would just like to ensure everyone that your Philippine Navy understands the legal obligation of witnesses and those who are required to come before the court to court hearings, and we do not prevent any individual or potential witnesses from attending court hearings. Actually, the Philippine Navy would want to ensure that justice is served within the framework of the law. Mga bugok. So, ibig sabihin, talagang pinabayaan po ninyo si Orly Gutisa. Hinayaan nyo lang. Hindi mo ba alam? Ang issue po ngayon ay issue ng lahat ng maraming Pilipino na ninakawan tayo. Dapat nga kayo yung unang magprotekta dyan eh. So, ibig sabihin, dahil wala talaga dyan sa kustodiya ng Philippine Marines si Orly Gutisa, lang si Orly ngayon, nagsusulo. At para bang nagtatago dahil nagmisulang wanted siya. Dapat nga kayo magprotekta. Dahil mga malalaking tao binangga ni Orly Gutisa, bakit ngayon lumalabas? Na tinataboy at tinatakwil pa ho ninyo, anak ng kagwang, anong klaseng mga militar Does it really ito? answer my question, Captain? I hope you don't mind, no? I was asking about the family of Sergeant Gutesa. Ang sabi po ni dating Congressman Mike Defensor ay
kinupkup agad but eventually tinago nila so as not to endanger them. Talking about the Marines. So my question was there any investigation, talk, or did the Navy look into this possible angle said by the former congressman? I would just like to inform everyone that Mr. Gutesa did not request any protection from the Philippine Navy. Okay. Yes, ma'am. And the family as well. If he did the not family, ask for protection, what about the family, his family? For the Philippine Navy, Mr. Gutesa did not request, but for the family, definitely it would pass through Mr. Gutesa, and if that is already a personal matter for the family, and if they would contact their friends or the friends of Mr. Gutesa before or former classmates, it is their personal their personal, it's a personal matter which is beyond the Navy's purview. Ma'am, nababasa ko sa mga mukha mo, nauutal ka. Sana ho, kung hindi totoo, kung nagsisinungaling kayo na wala sa inyo si Orly Gutisa, sana po, protektahan po ninyo. Kailangan po si Orly Gutisa ng taong bayan. Kailangan nyo. May pamilya kayo, may mga anak, may mga asawa kayo. Kung medyo parang ayaw nyo ibulgar, kung ang point ninyo, ayaw nyo isabi, kasi baka hanapin ng mga sindikato na nandito sa amin. Sana yun po yung nasa isip namin. Sana totoo yung mga tsorya namin na ayaw nyong magsabi na nandyan si Gutisa kasi nga mapanganib ang buhay niya, mapapanganib ang buhay niya. Dahil sindikato ang kinalaban niya at poprotektahan ho ninyo. Parang sinasaywar lang ho ninyo ang sindikato. Sana nga ho yun. Pero sana wag po kayong magpagamit sa mga sindikato. Kasi mukhang naano si ma'am nung pinoprotektahan na yung pamilya daw ni Gutisa, mukhang nakita ko. Kung hindi ako nagkakamali, ma'am, yung tsorya ko lang. Maraming salamat in advance kung ganun. Sige, tuloy nga natin dito. Captain, was there any talk or when you looked into this, was there any time that Sergeant Gutesa actually made it to the compound of the Marines after the Senate hearing? Again, I would just like to inform everyone that Mr. Gutesa did not request any protection from the Philippine Navy. He did not seek any assistance or protection, and actually we have authorized agencies like the PNP whom he could approach if he would want to seek for protection or assistance. All right. Anak ng kagwang, tinutulak mo sa kapulisan wala nang tiwala si Gutisa sa kapulisan, sa inyo nga. Ano ka ba, ma'am? Tulungan nyo naman si Gutisa. Huwag nyo naman ipagtabuyan, anak ng kagwang to. Tuloy Right. Philippine Navy spokesperson, Captain Marisa Martinez. Ma'am, thank you so much for your Ito time. si Kay Robin. Thank you very much. All right. Let me go back to Colonel Ariel. I think have there been individuals who actually sought your help, humingi ng tulong sa inyo Ito with na. regards to Sergeant Gutesa, sir? Yes. Okay. Marami naman yung iba, they were soliciting ba na suportahan ko siya. I mean, Ito na. Marami daw mga tao na lumalapit dito kay Kirobin na suportahan. So meron ding mga tao yata na iba na lumalapit, iba rin yung pakay. Si Lacson. Ito muna yung iba suportahan. naman nagpapatulong para mag-surface siya. Alam mo, sabi ko nga, klaro naman, very consistent tayo sa anti-corruption and good governance advocacy natin. So paglabas nga nito, kaya naman lumabas yung post ko na yon kasi sabi ko, Marines ito. No, ang dating talaga malakas ang loob, gaya ko, di ba? Parang, so yun ang ano. After that, nawala na siya, maraming nanghihingi na, sir, protektahan natin, protektahan. Hindi ko nga alam kung nasaan
'Di ba? Yun lang naman yung ano, kaya lang So, hindi mo pinoprotektahan. Aminin natin. So, wala kang kwenta na dating Marines. Kasi itong taong ito matapang, handang magsabi ng katotohanan, may bayag ito, ikaw wala kang bayag. Hindi ka matapang kay Robin, mas matapang itong si Gutisa kumpara sa'yo. Kasi kung matapang ka, dapat tinulungan mo itong si Gutisa. Putyangin na bala nga kinakain natin, ito protektahan natin, dapat nagiging proud ka. So ngayon, nag-iba na yung tabas ng bibig. siyempre when it pertains to the Philippine Marine Corps, ang ano nila to si Ariel kasi siya naman yung nalalapitan nila, ganyan. Which is true. Pero ito, in this case, yung mga kabatch niya ang nakikiusap sa akin na maayos yung serbisyo nito, ganito, ganyan, protektahan natin. And even nakausap ko yung mismong officer ng yung MC2 Ottawa Intelligence, no? Sir, ano yan? Sa Intel dati. And what were they saying? Well, they have nice words for him. No? So, bilib naman po sa Oh, kasi yun nga, maliit lang naman kasi yung unit na kung wala ka sa ayos, no? Yung service reputation mo. lalabas at lalabas. yan. Oh, So dito maganda yung credential ni Orly Gutisa sa kanyang pangangalap, pero bakit ito na ho ang nangyari? No, kay Robin. You were able to watch the interview last night. Yes. And Congressman Mike was really saying, nandun po siya sa compound ng Philippine Marines. Nung inyo pong napanood yon at inyo pong narinig, ano pong pumasok sa isip ninyo? Well, sa akin kasi, after what I've been through, I'm very discerning, no? Hindi lahat ng napapanood ko o nababasa, hook, line, and sinker, kinukuha ko. Kasi maraming propaganda ngayon, no? It's all about, yun yung maingat ako na not even to take sides or basta ang nangyari lang dito, kaisa ako ng taong bayan na galit sa nangyari. Yun lang kasimple yan. Sigurado ka? Galit sa korupsyon. Galit tayo sa korupsyon, galit tayo dun sa mga magnanakaw na yan. Kaya nung nag-surface yung tao na yan, yung Orly Gutesan yan, wow, sabi ko, ganado na ako na parang nung nag-resign si Senator Ping, nawalan na naman ako ng sabi ko anong nangyayari. O lol, bayad ka ni Ping. O ito na, lalabas na. Oo. Ngayon, babalik daw, nabuhayan na naman ako. But what do you think of, kasi ano ho ang iyong palagay dito sa naging salaysay ni Sergeant Gutesa mula po dun sa nagsalita siya at nabuhayan kayo sa Senate hearing to Tingnan nyo, pakinggan nyo, kasi dito na siya babanat kay Gutisa, pakinggan nyo. the time na he did not seek help from the DOJ or the Senate for protection, to the time that we can't seem to find him or no one seems to be able to find him, to the time yesterday, sir, na sinabi ni former Congressman Defensor, na nandun po siya sa Philippine Marines. Yeah, alam mo, nung nag-surface siya, di ba, nag-appear siya sa Senate hearing na resource person, yung mga sinabi niya, parang may mga totoo. The fact na they wanted Tanga mo. Parang may mga totoo? So, ibig sabihin, hindi totoo. Kasi nga, parang lang yung sinabi mo, parang may totoo. Nung una, kumbinsido ka, na okay siya, si Orly Gutisa. Maganda yung record. Pero ngayon, ang sabi mo na ngayon, proud ka pa sa kanya, ngayon na, iba na. Parang na ang gamit mo, parang may totoo, anak ng kagwang. Ang sabi nga ho ni Senador Marcolita, ito yung pinaka-credible na witness. Sasabihin mo parang. So parang sinabi mo lang din na hindi totoo yung mga testimonya ni Orly Gutisa. Bakit ganon, sir? Nag-iba ang ihip. Nung una, bilib na bilib ka. So ngayon, parang na ang gamit mo, anak ka ng kagwang. Halata na ba? Magkano ba yung offer, sir? Anak na kamote, oh. his statement to be retracted, to have
may trumabaho na na i-retract niya yung mga statement. So pagka merong ganon, ibig sabihin may nasabi siyang totoo doon, di ba? But hindi siguro lahat totoo yung mga sinabi niya. Anak ng kamote, oh. May nag-retract daw o may totoo doon sa mga sinasabi niya, pero hindi daw totoo. Hindi naman siguro lahat totoo yung sinabi niya. Ano yung totoo? Ano yung hindi totoo? Anak ng kamote. Mukhang alam na natin yung script na ito. Itong si Kirubin, nagamit talaga ito. So may totoo at hindi totoo. So ngayon, ano yung totoo? Totoo na si Saldico at hindi totoo na si Martin Romualdez? Iligtas si Martin Romualdez, parehong script kayo ni Panfilo Lacson. Oh. Kasi ako mismo nung tinitignan ko yung affidavit niya, yun din naman ang ano ko na. Marami rin akong question, pero meron akong nakita rin na mukhang totoo na sa sinabi niya. Meron kang nakitang na mukhang totoo, so hindi ka naniniwala sa affidavit ni Gutisa. Anak ng kagwang, ba't ka pa nagpa-interview kung gano'n yung nasa isip mo? Dapat ikaw naniniwala ka. Dapat lahat pinapaniwalaan mo. Nag-CI ka, maayos si Orly Gutisa, ngayon lumalabas na hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ni Orly Gutisa, pero meron daw totoo. So ano yung totoo? Ano yung hindi? Do you believe his statement? Ganun na lang po. Hindi, sabi ko nga, hindi lahat kapanipaniwala. No? So may portions na naniniwala kayo, may portions na hindi. Hindi. Will you be able to tell me ano po yung inyong pinaniwalaan and ano po yung you're doubtful? Anak ng kagwang, simple lang, naniniwala ka ba sa statement ni Orly Gutisa? Ang sagot niya, meron ding pinapaniwalaan. Putang ina, whitewash na to, hausaw, sarswila na ho ito. Anak ng kamuti, nabulungan talaga to ng demonyo. Oh. Well, kasi meron siyang kasama dun sa sa grupo nila Saldico, sabi niya. Biniro ko nga si Orly. Putang ina, ito na nga ho. Ito yung pinapaniwalaan niya. Na sa grupo ni Saldico, anak ng kamote. O, di ba, nakuha na natin. So, yung pinapaniwalaan ngayon nila, yung sinabi lang ni Gutisa na Saldico. Pero yung sinabing Martin Romualdez, wala na ho yun. Hindi totoo. Di ba, Kirubin? Anak ka ng kamote ka. Bilib na bilib ka nung una. Tapos ngayon, bigla kang atras. Kaya tama lang, yung mga ibang Marines yan, huwag niyong ipaalam dito kay Kirubin kung nasan si Orly Gutisa, anak ng kagwang may karga to. Sabi niya, kulang pa yung sinabi mo. So meaning, hinihimay-himay ko, ano kaya yung nasabi niya na totoo? But parang ang lumalabas dito kasi, marami raw pera na nung bago mag-eleksyon. Na yun naman lumalabas sa mga Kaya ako naniniwala naman nung sinabi ni Senator Ping na sundan lang natin yung ebidensya kung saan tayo dadalhin nito. Doon tayo at walang sacred cow. Ulol! Walang sacred cow? Ano yung ginagawa ni Orly Gutisa, sacred cow? Ano yung sakripisyo na ginawa niya na yung buhay niya ay pinagpalit dahil lang dyan? Puta, hindi mo paniwalaan yung sinasabi ni Orly Gutisa? So yung tanging pinaniwalaan mo lang yung patungkol kay Saldico? Panfilo Lacson, binanggit mo? So script ni Panfilo Lacson ito? At script ni Martin Romualdez? Ganun ba yung gusto nyong ipabatid sa lahat ng mga Pilipino? Nagkamali kayo, sir. Dahil ang mga Pilipino, si Martin Romualdez, Saldico ang tinutumbok dito. Hindi lang si Saldico ang may kasalanan, kasama si Martin Romualdez. Ano ba ang nakain nyo, sir? Akala ko ba bilib na bilib ka? Kung sinabi mong bilib na bilib ka kay Gutisa at proud ka, dapat lahat ng kanyang statement, naniwala ka lahat. Hindi yung pinipili mo lang yung pinapaniwalaan. Sinisiay mo pa, okay yung record. Pero ngayon lumalabas na hindi okay ang record ni Gutisa para sa'yo dahil hindi mo pinapaniwalaan lahat. Ang pinaniwalaan mo lang yung tungkol kay Saldico, grupo ni Saldico. O kung naniwala ka sa grupo ni Saldico, ay nahita rin ng pera, ididali rin si Martin Romualdez kung ganun. So ililigtas natin si Martin para maligtas si Bongbong, anak ng kagwang script ninyo, oy. Ayun,
doon ako maniniwala na ano. Kasi ganun naman ang respeto mo kay Senator Ping pagdating sa ganito. I wanna ask you a while ago, Colonel. Eto na. Tuta ka pala ni Panpilo Lacson. Si Ping Lacson, sinasabi namin tuta ni Martin Romualdez. Kung tuta ka ni Panpilo Lacson, tuta ka rin pala ni Martin Romualdez kung ganun. Dahil ang pinapaniwalaan mo si Lacson. Ay, putsang ina. So, hindi ka naniniwala kay Senator Marcolita. So, believe ka kay Lacson. Kaya pala talo ka sa pagkasenador eh. Laka palang kwenta. I said, sabi mo merong nagme-message sa inyo para suportahan si Gutesa. Yes. Sa po yun. Meron naman pong nagme-message sa inyo para tulungan hanapin si Gutesa. Doon po, Ito na yon. Sino yung lumalapit sa kanya para hanapin si Orly Gutesa? So ngayon, wanted na wanted na si Gutesa. So ngayon, siya yung informante. O sino? Pakinggan natin, po muna tayo dun sa support. Doon sa mga humingi ng suporta sa inyo para suportahan si Gutesa, ano po ang inyong naging tugon? Well, may nag-request sa akin, I don't want to mention names. May ilalabas sana sila na manifesto na nire-request nila ako na i-post ko ito doon sa... Manifesto of support for Sergeant Gutesa. Na ang ano ko lang doon so I cannot kasi siyempre may mga may mga restrictions ba sa ano ko. Naintindihan naman nila. O lol, hindi ka para sa good governance. Kasi kung totoo ka para sa bayan, may manifesto, siguro mga retired militar ho ito, uniform personnel, na gustong ilabas mo yung manifesto. Ba't hindi mo nilabas? Ayaw mo protektahan? Ayaw mo suportahan itong si Orly Gutesa? Utang ina, kalukuhan no. Kayo po mismo yung nagpoprotekta ngayon, lumalabas sa mga sindikato, sa mastermind. Kung hindi nyo sinusuportahan si Orly Gutesa. Ngayon, hindi mo pinupos yung manifesto na yon. Hindi nalaman ng taong bayan. So ngayon, nagpa-interview ka. So nalaman namin na tinanggihan mo yun. So hindi ka totoo nasa sa good governance. Kasi kung inilabas mo yon, panigurado, tibag ang mga kawatan. At maraming susuporta din sa iyo, sir. Saan ka ba talaga? Para sa bayan o para sa kawatan? Yan ang tanong namin, sir. Kasi if I come out na in support pa, parang inadmit mo na kasama ka doon sa group na yan. And did you not want to be part of that group? Ganun mo ba yun? Not necessarily, no? But yun nga, ano ako ngayon eh, lahat naman ng groups kinakausap ako. Okay. O lol! Gagi, wala nang grupo-grupo ngayon, sir. Iisa tayo ngayon ang layunin. Magkaisa tayo para sa bayan. Ba't pa yung sinasabi mong grupo-grupo? Wala na to. Kinain rin to ng mga sindikato. Kinain rin to ng mga mastermind, sir. Grabe kawawa ng bayan dito, sir. Pati ba naman yun, pag-post mo lang ng manifesto to support Orly Gutesa, hindi mo magawa-gawa, anak ng kagwang, kailangan ba may presyo, sir? Oh, lol. Oh. Surface. Sino ho ang Ito na. tumawag, nag-text sa inyo para tulungan na hanapin si Sergeant Gutesa, sir? Yeah, si Senator Ping, kanina naman, nag-usap din kami ulit. Sabi niya, patulong na lang, no? Kung paano mo, alam ko, malawak yung iyong network. And in fact, sabi ko, I'm working on it. I hope. Ito na, di lumalabas na ang informante ni Ping Lacson na hanapin si Orly Gutesa ay itong si Kirubin. Yan ang maliwanag. So nakakatakot to. Kasi nagpagamit ka kay Ping Lacson, lahat ng impormasyon ginamit, network mo, ginamit mo, naging informante ka, binabato mo kay Ping Lacson. Bakit? Bakit mo binabato? Bakit pumayag ka dito at nagbibigay ng impormasyon? Sana, sir, wag ganun, sir. Dapat protektahan muna natin si Gutesa. Saka na ho, siguro natin ipalabas si Gutesa kung alam mo ninyo kung meron, pag inimbita na ho ng Senate Blue Ribbon Committee. Invited na ba? Hindi pa naman nagbigay ng summon at subpoena para magtestimonya uli si Orly Gutesa. Sana dapat kayo ang magprotekta.
Dapat yung mga impormasyon na lilink kaya Gutisa, dapat huwag mo nang isabi. Ito, umamin ka, lumapit si Panfilo Lacson at binigyan mo ng impormasyon, kaya palang lakas ng loob ni Lacson. Sa akin lang to put a closure sa nangyayari na to, he should really surface. Sa akin lang Kasi I vouch nga, sabi ko, bumilib nga ako sa'yo, tapos ngayon nawawala ka. Di pati ako para mong di ba? Napaso. O lol, hindi na rin talaga lalabas si Orly Gutisa sa ginawa mo, sir. Kasi ang tingin ni Orly Gutisa, kakampi ka eh. Pero ngayon lumalabas, magkasama kayo magkasabwat kayo ni Lacson para hanapin si Orly Gutisa. Lalong ako sa akin lalong hindi lalabas na si Gutisa. Kasi yung taong ito, Marines man ito, di ba ito yung isa sa mga pinagkakatiwalaan dapat nila kasi kasama nga kayo eh. Ni Orly Gutisa, nabanggit ni Defensor na nandun ka. So ngayon, kini-question mo na ang pagkatao niya dahil hindi lumalabas na para ba daw siya nadadamay. So ngayon, ipinagkalulo mo na itong si Orly Gutisa at ikaw pa naghanap, anak ng kagwang. Colonel Ariel, meron ho ba kayong mga kilala ngayon na somehow nagbibigay po ng leads para matuntun ninyo or malaman kung nasan si Sergeant Gutesa? Wala pa kasi yung contact ko rin, parang yung kwento rin ni Congressman Mike Defensor na hindi na niya mahagilap, no? So yung nag-forward sa akin na mga messages, lahat, even mga conversation, hindi na rin nagbibigyan ng feedback. So ibig sabihin talagang hinahanap mo si Gutisa, sir? Magkano ba bayad sa paghahanap kay Gutisa, sir? Sabi pa naman ni Senador Marcolita, may patong si Gutisa, 5 milyon. Kaya ngayon ay talagang nagtatago si Gutisa. Na mistulang wanted pa si Gutisa. Ito, hanapin daw talaga niya. Si Gutisa, pakinggan natin. As a last question, Colonel Ariel, with that statement made by the former congressman na nandun po si Sergeant Gutesa sa Marines at pati yung pamilya ay pinoprotektahan ng Marines, what do you make of all this? Because while Sergeant Gutesa has testified and he is a retired Marine soldier, does this in any way put a stain to the Marines as a whole? You know what? Sa mga past exercises kasi, pag sinabi mo Marines, mabigat, di ba? Pag ginamit yung Marines, kahit paano, it gives credence to what they are up to. Ganun lang kasimple yan. Kung ini-involve mo yung Marines, ibig sabihin, pinapaalam mo sa taong bayan. Marines ang Mabigat ito. Mabigat ito. Hindi ba Marines si Gutisa? Dapat magiging proud kayo na siya ay miyembro ng Marines at siya ay nagpakabayani hanggang ngayon at humihingi sa inyo ng tulong, sir. Bakit ayaw niyong tulungan? Kami na lang tutulong, sir, kasi hindi kayo maasahan. Dahil kayo tabla kayong, kaya pala kayong busalan, anak ng kagwang. Sa palagay niyo ho ba, sinadya ni Congressman Mike Defensor, yung kanyang sinabi kagabi, to lend credence, as you mentioned a while ago? I don't want to pass judgment. Sabi ko nga, yun yung assessment ko. Personal ko yun. Okay. Yeah. Alright, so patuloy po ninyong susubukan na makapaghanap ng paraan para mahanap si Sergeant Gutesa? Yes. Anak ng kagwang, wala na. Parang naging wanted na ngayon si Orly Gutisa. Hahanapin daw talaga niya. So ngayon, yung impormasyon na makalap niya, ibibigay niya kay Lacson. Kasi si Lacson humingi ng tulong sa kanya dahil malawak daw ang network niya, kawawang Gutisa. Nagmistulang wanted. Yung totoong may kasalanan, hayan malaya, ginagamit ang mga taong ito. Sino ang paniwalaan natin dito? Sino na lang ang lalapitan natin? Dito magkaalaman kung sino yung credible na nagsasabi. Alam mo si Kerubin, dilawan talaga yan. Nakita ko yan sa rally, kasama sa mga komunista. Nakita ko ho yun. Diba kasama rin niya sa senatorial line-up noon ng mga makakaliwang grupo si Kerubin, anak ng kagwang. At
Nakita ko rin po yan, magkasama sila ni Lisa Marcos. So talagang, pag tiningnan ho ninyo, nagmistulang nagpapagamit po itong si Kirubin kay Panfilo Lacson or kanino man kay Tambaloslos para lamang masira itong si Gutisa. Kaya sabi niya, dapat daw lumabas ka Gutisa, pati ako nasira ako. Anak ng kamote, bakit ka nasira? Inaano ka ba ni Gutisa? Nagpost ka dun Believe ka Ngayon, nag-iba ng timpla ng ano mo, ng paghanga mo kay Gutisa. Bakit ka nag-iba? At naniniwala ka kay Lacson. Bakit ka nagpapagamit kay Lacson? Na alam naman natin, dinudurog ni Lacson itong kredibilidad ni Gutisa. Ibahin nga natin ang tanong. Magkano kaya, sir? Yan po ang tanong namin. Saan kayo maniniwala? Sa mga totoong lumalaban sa bayan? O sa totoong nagpapagamit sa mga nagbalahura sa bayan? Pakinggan po natin si Mike Defensor. Po, diretsuhin ko na. Ano pong masasabi nyo po dahil doon sa mga una ninyong panayam sa media, nabanggit nyo po na nasa kamay ng mga Marine itong si Orly Gutesa. Pero may paglilinaw po sa panayam din sa Philippine Navy kung saan under itong Philippine Marine Corps at sinasabi nila na wala daw sa kanilang kustodiya po, Kong Mike. Well, actually, Admar, sa lahat, ako'y siyempre, respeto natin kung ano man yung mga binanggit ng ating Philippine Navy at kung meron mang nanggaling napayag mula sa Philippine Marines. Kasi, siyempre, alam mo, medyo siguro, no? Hindi rin naman maganda dahil medyo mapolitika itong usapin na to. Maraming mga anggulo na lumalabas, maraming batikusan. And, yeah, of course, as an institution, talaga namang dapat hindi sila ma-involve. Ako lang naman, ang binanggit ko, ito yung impormasyong aking natatanggap. Ito yung impormasyon na nare-relay sa akin. Dahil hindi naman ako direct contact kay Sergeant Gutesa. Pagamat ganon, sa akin naman palagay, hindi naman to usapin ng bring me, di ba? Yung sa party, di ba? Bring me this, bring me that. Hindi naman ganito itong contest Ang akin is, may sinabi si Sergeant Gutesa, kung batay doon, nakikita nilang may kahalagahan, dapat pang imbestigahan, sa akin palagay, dapat yun ang tingnan nila. At kung meron man kailangan na paglininaw pa si Sergeant Gutesa, kung nais lang patawag, ako, ang aking paniwala, nandiyan naman doon sa kanyang affidavit, yung kanyang lisensya, nandun yung kanyang address, siguro, magandang ipadala doon, at doon din sa Philippine Marines, kung sakali man. Bagamat hindi maaaring wala sa kustodya nila, pero naniniwala naman ako na maaari nilang patunton. Kasi kung ako talaga, Admar, hindi hindi ganun kadiri sa akin. Hindi direct ako siya nakakausap, hindi ko siya wala akong nakakausap sa kanyang pamilya. Hindi dumadaan din ako sa mga tulay na nagbibigay lang ng mga impormasyon o kung di kaya nagbibigay ng pahayag kung ano yung kanyang kondisyon. Ako naman kasi ang aking pagmula ng Senate Committee presentation sa kanya, yun lang ang tanong ko, kung kamusta siya, kung safe ba siya, kung okay ba siya. Siyempre, yun naman ang ating unang kailangang bandayan para sa taong to dahil binanggit ko nga, Admar, sa lahat ng naging testigo dyan sa investigasyon, yung taong yan ang walang interes. Correct. Lahat ng lumabas sa investigasyon nila, may kinuwang pera, bilyon-bilyon, tama sa kontrata, may hatian. Itong si Gutesa talagang puro, walang pinagperahan to, hindi kasama sa sindikato to, hindi kasama sa usapan to. Sana ito yung nasa isip ni Kirubin at ni Lacson. Dapat protektahan nyo. Hindi man wala nang pakinabang si Gutesa dyan Yung kanya, pananaw lang niya para sa bayan. Correct. Nakikita niya, ito pala yung pera na dapat sa flood control, ito pala yung pera na sinasabi sa korupsyon, na nagugulat sila. Dahil napakalaking halaga ang nakikita nila sa bawat panahon. Opo. Kong, sa huling impormasyon na nakuha nyo po, ligtas po itong si Gutesa kasi meron ka rin nabanggit sa panayam na merong tumawag sa iyo na media na parang tinambangan o pinagbabaril ba? Ano ba yung kwento nun, Kong? At yung latest information mo about sa kalagayan ni Gutesa? Yes, actually, Mar, tama yun. May tumawag na kaibigan sa media at nung binanggit yun, nagulat din ako. Ang una kong ang tanong is, ano yung source? Nabanggit na medyo talagang credible yung source. Ibig sabihin, hindi naman kwento-kwento lang.
meron din namang, kumbaga, din na posisyon. Nung mabanggit sa akin yun, sinubukan kong tumulay ulit. At pinatanong ko kung kamusta ba siya, anong nangyari, anong sitwasyon, nakabalik nga sa akin. Anong oras di ba? Bago makarating yung impormasyon at binanggit nga na siya naman daw, meron ngang umaaligid at nasa kote ng Marines, pero hindi ko alam kung ano yung detalye, hindi ko rin alam kung ano yung intent, pero ang importante sa akin doon, walang nangyari sa kanya. Opo, at kung ito nga po ay nakuha nyo po yung mga impormasyon na ito, ibig sabihin lang na mabigat yung daladalang impormasyon nitong si Gutesa. Correct. Kasi umabot na sa punto na gusto nang ipahamak yung kanyang buhay. Paring gano'n, Admar, kasi nga, kung ano man yung intention, kung meron kung stake out siya, tinitingnan kung nasan siya, kung ano bang ginagawa niya, kahit na kung hindi nila pinapahalagan yung sinasabi nito, sa tingin nila walang kwenta yung sinasabi nito, o sa tingin nila kasinungalingan ang sinasabi ni Sergeant Orly Gutesa, hindi sila aabot sa ganung mga hakbangin. Correct. At bakit magsusunog si Lacson ng pera, mag-i-spy kay Marcolita? At ito, ginamit si Kerubin para matukoy si Gutisa. Nagamit pa para mawasak ang kredibilidad ni Gutisa kung hindi mabigat ang mga pinagsasabi ni Gutisa. Mabigat kasi tatamaan si Tambaloslos. Tuloy lang natin konti. Pangit. Kaya tama yung binanggit mo, Admar, na ito medyo talaga namang maraming nabahala doon sa mga binanggit at sinambit ni Sergeant Orly Gutesa. Siya lang yun siya lang ang katangi-tangi na witness na sinabi kung paano yung dalahan ng pera, Correct. paano nila inaayos yung At saka saan? bilyong pera, hindi lang 1 milyon, nilalagay sa maleta, dinideliver kay Saldico doon sa doon sa bahay niya talaga sa Valiverde. Katapos i-deliver doon sa bahay niya sa Shangri-La, sa Horizon, sa BGC. Tapos noon, i-deliver daw kay Speaker Martin Romualdez. So, kay Sergeant Orly Gutesa lang ang nanggaling ang ganitong informasyon. Opo, balikan ko po yung issue po doon sa notaryo. Kung meron po ba kayong nakikita na parang hinahype, na para bang dinudungisan yung Okay na yun. Gusto natin yung sinasabi lang ni kay Orly Gutesa pagdepensa. Ito pa ako. Tuloy pa natin kunti. Pino. Pati sa rally, Admar, may pinapanawagan naman ng rally, iba-ibang grupo na naman. Sabi ko, dapat isang grupo na lang. Diba? Isang-tabi natin yung kung kanino tayo kakampi. Correct. Ang kakampi natin ngayon, ang bayan. Ang kakampi natin ngayon, yung kinabukasan ng ating mga anak. Ang kakampi natin ngayon, wag nang maulit to. Dahil pagka ito naulit pa, o patuloy na mangyayari sa ating bansa, na parang nagpikit mata lang tayo at pinabayaan natin, kawawa naman yung mga anak natin Ang kawawa naman yung mga henerasyon na darating sa darating na panahon. 30 taon na siguro, Kadmar, more or less, sa politika, 30 taon na ako nandyan. Ang nangyari sa ating bansa, palala ng palala. At siguro, ito yung panahon na talagang grabe ang nakita kong pagkalala ng pagkasindikato. Dati may sindikatong 1, 2, maliit na grupo dito. Ngayon, yung gobyerno na talaga. Yung nangyayaring pagpunduhan sa lahat ng proyekto, sila na talaga yung naging sindikato. Sino ang contractor dito? Sino ang contractor doon? Kaninong pondo papasok? Saan pupunta? Magkano hatian? Ito yung bagay na dapat nating hintuin. Ito yung bagay na dapat nating resolbahin para na lang, wag na ho sa atin, wag na sa politika natin. Pero sa kinabukasan ng ating bansa at ng ating mga anak. Balik lang ako dito sa sinasabi ni Defensor, Dapat magkaisa tayo. Wala nang grupo-grupo. Pareho tayo biktima ng mga sindikato dahil yung sindikato nasa gobyerno. Na dapat ikaw, Lacson, ikaw, Kerubin, putangin na magtulungan kayo ni Senador Marcolita, Defensor, protektahan itong si Gutesa. Hindi yung tinitira nyo ngayon Magkasama kayong binugbog ngayon si Gutesa. Magkasama kayong sirain si Gutesa, si Marcolita. Hindi. Na para bang si Kerubin, lumalabas, mas naniniwala siya kay Lacson kaysa kay Gutesa. Anong meron? Halatang-halata na yung mga galawan ni Lacson. Kung kumampi ka kay Lacson, tinutolerate mo. Yung pinanggagawa ni Lacson na pag-demolish kay Gutesa.
Tinitira yung kredibilidad kay Robin. Yan ang masaklap dyan. Tapos meron pang mga post itong si Lacson. O, tingnan mo, oh. Hanggat saan pa aabot ang panluloko. Putyang ina. Si Gutisa, nanloko sa atin. Si Defensor, nanloko sa atin. Si Marcolita, nanloko sa atin. Baka ikaw, sir, nanloko sa amin, sir. Dahil itong si Gutisa, sir, ordinaryong retired marine, ay lakas ng loob, sinabi ang katotohanan, pinangalanan. Si Martin Romualdez sa Saldico, sasabihin mo, manluloko, pinagluloko tayo. Tanong mo kay Kirubin, na itong si Kirubin, sabi ni Mike Defensor, magkasama sila ni Gutisa eh. Nung lumapit sila kay Senador Marcolita, ngayon para bang hugas kamay na ngayon si Kirubin. Ngayon, dismayado na daw siya kay Gutisa. Meron daw hindi pinaniniwalaan. Meron din daw pinaniniwalaan. So, ang pinaniwalaan niya, yung patungkol kay Saldico. Yung hindi na pinaniwalaan, patungkol kay Martin Romualdez, ano yun? Mr. Ping Lacson. Baka pwedeng ibalik namin ang tanong, sir. Hanggang saan pa aabot ang panluloko, sir, sa bayan, na kinukover up mo yung totoong mastermind? Ba't ba galit na galit kayo kay Gutisa? Ba't ba dinidemolish ninyo si Gutisa? Hindi naman siya ang magnanakaw eh. Hindi naman siya ang mastermind. May atraso ba si Gutisa sa atin? Wala. Tinulungan tayo. Ito yung masaklap ngayon, sir. Yung pinaghahanap mo, pinapahanap mo kay Robin, si Gutisa, walang kaso. At walang ninakaw sa kaban ng bayan. Bakit ayaw mo ipahanap kay Robin si Saldico? At bakit ayaw mo ipahanap si Martin Romualdez? At ipahanap mo yung mga binabanggit ni Gutisa na bagman ni Saldico at Martin Romualdez, sir? Bakit si Gutisa talaga? Gusto nyo sirain, wasakin ang kredibilidad? Natakot na yung tao, sir eh. Katingin ko. Ayaw na makipagtulungan sa inyo. Kasi kayo, halata kayo na dinidiscourage nyo si Gutisa na magsalita. Paano na lang? Sino na lang ang magturo kay Martin Romualdez at Saldico na siya mismo ang nagdala ng malita na mag-deliver ng milyones sa bahay ni Saldico, sa bahay ni Martin Romualdez at sa malapit sa Malacanang sa Aguada? Sige nga. Sino yung nanluloko ngayon sa atin? Ito kasi si Lacson pag nag-post, ang daming patama pahangin-hangin Alam ko kung sino pinatamaan mo. Marcolita, Defensor at si Gutisa. Ba't pagalit kayo dito sa mga taong ito? Bakit hindi kayo magalit kay Martin Romualdez? Bakit hindi kayo magalit kay Saldico? Kayo kay Robin. Bakit ayaw nyo suportahan si Gutisa? Hindi nyo may palabas yung manifesto na sumuporta kayo kay Gutisa kasi ibang grupo. So ikaw kulay-kulay ka. So kung komunista yung nag-utos sa'yo, ipopost mo. Oh, yan ang masaklap sa atin. Dahil wala kayong prinsipyo. Kaya hindi manalo-manalo sa pagkasenador itong si Kirubin Kasi kung magaling pa itong si Kirubin, hindi ho sana ay nanalo na yan sa pagkasenador. Pero hindi siya nanalo, hindi siya binoto. Bakit? Puta, sumasama ka kay Lisa Marcos. Meron pa yatang kasama si Martin Romualdez ito. So hindi nila kayang patusin itong pangalang Martin Romualdez. Hindi nyo kayang pangalanan. Hindi nyo kayang kalabanin. So sino kinakalaban ninyo ngayon? Si Gutisa? Putang ina. Ang hirap sa mga taong ito. Sino ang manluloko? Kami? Tanong po namin sa inyo, Senator Ping Lacson. Sino nagko-cover up? Sino ang nagsira sa diskarte ni Marcolita? Na papunta na po sa totoong mastermind. Sino ang nagpara? Nasaan yung mga sobrang daming kung kontratrista na sabi mo, pinatawag mo ba? Hindi mo pinatawag Wala kang bayag. So ikaw yung nanluloko sa bayad. Si Saldico, pinatawag mo. Nagpadala ka ng imbitasyon, ano ho nangyayari? Hindi mo itinuloy ang Senate Blue Ribbon Committee. Sabi mo, frustrated ka.
Sino ba sinusunod mo? Si Martin Romualdez ba? At gamit na gamit mo ngayon si Ariel Querubin? Na ginagamit mo maghanap kay Gutisa? Bakit si Gutisa ang hanapin natin? Hanapin mo si Saldico, Martin Romualdez, at mga kasama pa niyang miyembro ng sindikato na naglilimas sa kaban ng bayan. Kasi yan ang tingin ng maraming Pilipino. Mga mastermind sila. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.